Marami-rami nga yung nakikita ko dito online na naaaprubahan daw sila sa unang try nila. Up to 30,000 pesos ang pwedeng ma-loan at hindi daw to 7 days. So in just 15 minutes lang ay malalaman na natin kung approved ba or hindi. Kaya excited ako malaman kung ano ba talaga yung totoo dito sa may loan application na to. Dahil nakikita ko nga din yung ads na to online. At take note, SEC registered at submitting entity sila. Kaya dapat lang na masilip natin. Syempre, bago kayo mag-try. At dito, kahit na hindi mo siya i-download, pwedeng-pwede dahil meron silang website. At sa website na yon, hindi na kailangan ng facial verification. So, itong loan application na to ay walang iba kundi ang Honey Loan under Warm Cash Lending Corporation. Kaya yon, simulan na natin. And disclaimer nga pala, itong video na to ay hindi sponsored. So, base na to sa may experience ko, sa may pag-a-apply sa may kanilang application at sa website. At syempre, base na din sa may mga ratings and reviews galing sa kanilang application at syempre sa online na din. Pero kahit naka-rehistrado yung kumpanya nila, na magpautang online, syempre, hindi pa rin may iwasan na meron at meron pa din mga nakakasingit na mga nananakot at grabe kung makapaningil sa mga borrowers. Kaya hindi porket SEC registered and submitting entity, wala ka nang matatanggap na pananakot. Hindi po ganun yon. Meron at meron pa din. So kagaya na sabi ko sa inyo, sa website, pwede kayo makapag-apply doon. Pero eto nga, meron din sa may Play Store kaya, dito muna tayo. So eto nga yung Honey Loan. And sa unang try, pwede ka makapag-apply down na 1,000 up to 10,000 pesos. Pwede ka nila ma-offeran ng ganyang kalaki. And meron ka nga daw dito ang pamimilian kung gusto mo installment or isang bagsakan na lang na bayaran. And para sa may mga new clients, ayan, up to 12 months daw pwede. Bongga, ha? At starting from zero interest, gaano katotoo to? Gaano katotoo? At may daily interest rate daw sila na 0.5%. So ayan na nga, nag-create account na ako at kaunti lang yung sasagutan pala dito. Ayan, yung personal information, yung middle name, optional lang kahit hindi mo ilagay. Last name, ayan, gender, birthday mo, email. At kailangan pala nating mag-agree dito sa may approximate location natin, camera permission, at SMS permission. Para do mas ma-assess nila ng maayos yung ating credit risk and repayment ability. Kaya kayo kung ayaw nyo nang may ganyang mga kailangang i-allow or i-agree nyo, mag-disagree kayo. Pero hindi nga kayo makakapag-proceed sa may next step. So, ito na nga yung next natin sa address na saan kayo nakatira at sa may documents, ito yung mga ID na kailangan. An UMID or UMID, PRC, PhilSys, passport, BIR or TIN, driver's license. At nagtatanong din sila dito kung ano yung pinagkakakitaan mo, pero pwede daw dito ang self-employed, unemployed, housewife, at student. Nako, kung estudyante pa lang kayo, wag na wag kayong papasok sa may mundo ng mga utangan online. Nako, sasakit agad yung ulo nyo. At dito na nga, one contact person lang yung hinihingi nila. So, tatanungin lang kayo kung magkano sinasahod nyo, ayan, marital status nyo, single, married, education, ano yung napagtapusan. So, after that, saan na nga daw ipapadala yung elo-loan natin? Pwedeng bank transfer pala dito at e-wallet din. So, after nyan, ayan, nag-apply na ako and dito sa may pinaka-Play Store, ayan, pagka nag-apply kayo dito, magkakaroon dito ng selfie. Pero sa website nung itinry ko, hindi ako hininga ng pinaka-selfie. So, walang ganon. Nakalimutan ko nga pala, kung bago pala kayo dito sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and pindutin nyo na din yung notification bell para lagi kayong maging updated sa mga next uploads ko. Dahil namimigay nga ako dyan ng 100 na Gcash pang load pagka kayo yung most active subscriber nga natin. Pag lagi kayo nagla-like, share, and comment sa kada upload natin. So pag nakita nyo yung pangalan nyo dyan na may bilog, PM nyo agad ako sa may FB page ko. So going back na nga, pipicturean nyo din yung ID nyo dito and after that ay, eto na, sa may OMG. After nun, auto-reject ang person. OMG. So, dito sa may oras ko, ayan, 1 minuto pa lang or wala pang 1 minuto, kita mo na agad na nagso-sorry sila. Ayan, sorry, we currently have no offers for you and please come back and try again in 30 days. OMG, 1 buwan pa tayo mag-aantay. So, hindi ako na-offeran dito. At papakita ko nga din pala sa inyo yung dito sa may pinaka-website nila na hindi din ako na-offeran. So, ayun na nga,
hindi tayo naaprubahan. Pero hindi syempre matatapos dyan ang pagre-review natin dahil may isi-share ako sa inyo ng mga hinaing, ayan, ratings and reviews ito sa kanilang pinaka-application. Buti na lang 'di ba, merong mga ganitong pwede nating i-rate yung mga application kung nakatutulong ba talaga or hindi. So dito na nga, recent lang. At sabi nga dito, the application is very slow. So I wanted to pay but the application is the problem. No matter how I tried again, there is a verification code. Pero ayun nga, ang lumalabas dito, yung mga nababasa ko is mabagal daw yung application and hindi daw sila makatanggap ng verification code. So, ito pa yung isa, very poor customer service and your application is not working. Nagkanda delay daw siya sa may payment dahil sa may application is not pushing through. And ayan, pinagbabantaan nga daw siya at yung pamilya niya dahil hindi daw agad makapagbayad. Pero yung problema nga daw is yung application nila ay sobrang bagal. And next, after paying your balance, ayan, hoping sila na makapag-reloan pero yung mga sumunod daw na reloan nila is reject na. At ito pa yung isa, was trying to increase my limit by paying on time but declined the second application. So usually, yung mga nakikita ko dito is puro mga rejected sa may secondary loan nila or sa may reloan nila. At next naman, makaka-loan ka sa una pero hindi ka na daw makaka-reloan. Saka sobrang laki ng tubo. Don't try. Go for Tala or Mr. Cash. Much better. Nako, Tala, pwede pa. Pero sa Mr. Cash, ewan ko na lang. Dahil dito, nako, kukontakin ang mga contact references mo 1 day or 2 days ka pa lang na-overdue. Kaya, never for Mr. Cash. At last na i-share natin dito, sabi niya, okay na sana, naka-loan ka first time, binayaran mo, then after, when you apply for second loan, wala. 50 years mo atang aantayin ng OTP para makuha mo yung offered amount. Sayang, akala ko okay tong application na to. So, ganun talaga, reality. So, yung ine-expect natin, hindi talaga siya nangyayari sa realidad, sa totoong buhay. So, ayun nga, puro mga rejected sa mga second loan nila. At eto pa pala, last na talaga. So, not recommended. Malayo pa yung due date, pero todo text and tawag na. Tumatawag sa reference. And if may 0 star exactly the rate. So, 7 days to pay and the interest is hanggang leeg. Tawag, text, email, nakakairita. Malayo pa naman yung due date. And wala pa naman way para ma-delete or ma-remove ang account mo. So, DragonPay even asked to void my payment even if I had paid already. Paulit-ulit na email and tawag ng tawag pa rin. So, yan nga yung mga hinaing sa kanilang application at ito naman yung nakita ko online. So, dito nga online sabi niya, 4,000 daw yung first loan pero may bawas din pagdating sa'yo. Ayan, malinaw, hindi siya buong matatanggap. Kaya lang, hindi nila ibabawas yung binayad mo na 1K plus. So, medyo nakakalito lang dito, pero sabi pa nga is, hindi ko po alam, kaka-due date ko lang kahapon, hindi ko binayaran kasi baka hindi na naman nila ikaltas sa balance ko kasi yung unang binayad ko, hindi nila kinaltas. Sayang naman kung ganun. Okay, so hindi daw nakakaltas, hindi agad daw nagre-reflect yung bayad nila. So, pagka ganito yung ginawa, ay screenshot nyo, nakatunayang nakapagbayad kayo para meron tayong ipapalag. At yung next naman is, naka-loan ako kay Honey Loan, 800. Ang balik ay 997. May dalawang choices. Magbabayad ako ng 167 or full payment. So, ayan. Meron talaga ng choice dito. Meron silang sinasabi na pamimilian kung gusto ba natin na in installment or buuan talaga yung pagbabayad. Pero all in all, ang mga experiences dito ng mga nakapag-try na is, ayan, meron talaga legit pananakot. Kahit na wala pa yung due date mo is, talaga meron ka nang mare-receive na tawag and text. Ayan, multiple calls and text. And yung mga reloan is, hindi garantisado na makakapag-reloan ka. So, base sa mga nakapag-try na, at ako naman, ayan, sadly, hindi tayo na-aprobahan. Pero, after 30 days, mag-a-apply ulit ako dito. Tagal pa, no? So, comment down below kung ano na-experience nyo dito sa may Honey Loan dahil, ayan, gusto ko mabasa yung mga experiences nyo din and para maging aware nga din yung mga makakapanood pa na to. So, ayan guys ha, malinaw na malinaw, hindi lahat ng SEC registered and submitting entity is wala kang matatanggap na pananakot. So, meron at meron pa din talaga mga nakakalusot. And hoping tayo na sana
magbago dahil talagang pagkagipit yung tao tapos walang pambayad, pag tinakot pa ng todo, talagang hindi na yan magbabayad. Mawawala na yan ng gana na magbayad. So, agree ba kayo? Comment down below dahil dapat makatao pa din yung paniningil, di ba? So, ang utang, civil obligation, pero ang way ng paniningil dapat ay makatao. So, that's it for today's video and thank you for watching. Kung may gusto pa kayong ipa-review na loan application, comment down below. So, ayan lang. Be a responsible borrower. Huwag agad-agad kayong umutang pag walang pambayad. So, ayun lang. Bye!